tayong mga babae, or siguro may mga iilang mga tao na malakas makaramdam kung sino ba talaga ang mga totoong tao. So, bakit nga ba hindi na ako nakikipagkita sa mga Pilipino dito sa Bangalore o dito sa India? Hi, this is my mother blog, Mr. Cardi. Mrs. You read books already. Matagal na itong nasa kwarto ko. Mga binili ko ito, tapos ito binigay, tapos ito pasalubong mula sa Hong Kong. Maraming salamat, Cutie Pie. Hindi ko na babanggitin yung pangalan niya para secret friend na lang siya. Unahin natin itong maliit. Binili ko to sa isang Pilipina dito sa Bangalore. Ang pangalan niya ay Miday Mandala Art. Dahil favorite ko ang color blue. Yan. Ano ba siya, guys? Para sa libro ba? Tapos ito naman, lagayan ng picture. Tapos pwede mo siyang idikit sa rep. Marami nagtatanong na bakit hindi na ako nakikipagkita sa mga Pilipino dito sa Bangalore. Yung mga dati kong friends, bakit hindi na nakikita sa vlog ko or hindi ko na nami-meet. Sige, sagutin natin yung mga tanong nyo na yan. Itong mga to, guys, ay aking binili. Matagal na to. Ngayon ko lang talaga siya bubuksan. Ito rin, binili ko. Ito nga nabawasan na, oh. Nabawasan na ni Sandy, Mita, at ni Ate Sian. Ano ba siya, guys? Pang art. Canvas ba? Pang drawing, ganon. So, bumili ako ng kahoy na ruler. Parang, bumabalik ako sa alaala na meron ako dating ruler na kahoy. Nakita ko siya, kaya binili ko siya. Tapos, canvas ulit. A4 na size naman to. Tapos, bumili ako nito. Hindi ko alam ba't ko siya binili. Feeling ko kailangan ko siya. Kahit hindi ko pa naman siya kailangan, pero binili ko na siya. Tapos, ito ulit. Pang libro ulit to. Pang ipit sa libro ba? Bibigyan ko si Sandy tsaka si Mita. Favorite ni Mita to yung panda. Wala na kasi ibang itsura, puro panda. Kaya panda na lang kinuha ko. Tsaka mura kasi doon sa binilan ko. Sa mall kasi yung isang piraso nito, parang nasa 100 mahigit. Ito parang lang to, 65. 55. 55 pala. Tapos ito, ano ba to? Mold it. Ito, binili ko to para kay Sandy tsaka kay Mita kasi napapansin ko dati, pag galing silang eskwelahan, meron silang maliit na clay na binibilog-bilog. So, nakita ko siya, binili ko para sa kanila. Ako kasi, guys, pag nakakakita ko ng mga art materials, gusto ko silang binibili, pero hindi ko kaagad sila ginagamit. Gusto ko lang silang nandyaan, ganun. Kasi pag anytime na gusto ko mag-drawing or gusto ko magsulat-sulat or ano man, may makukuha ako. Nakalimutan ko anong tawag dito. Pero, para siyang paper tape. Baka nga paper tape ang tawag dito eh. Tapos, ayan. Bakit ba ako bumili nito? Meron pa ako nito. Color pencil. Hala, ba't ako bumili nito? Meron pa akong ganito, pero di ko alam ba't ako bumili. Ito naman ay watercolor. Ayan. Tapos, canvas ulit. Medyo mahal tong ganito, guys, yung mga canvas. Gusto ko nga bumili ng canvas na yung malaki. Kaso nung nakita ko ang presyo, mahal man siya. Kaya naman bilhin, pero wala siya sa budget. Ano ba to? Mechanical pencil. Okay. Baka kay Sian to. Hindi niya lang nakuha. Gel pen. Gel pen na puti. Kasi pag nagdo-drawing ka, guys, maganda yung meron kang gel pen na puti. Tapos, canvas ulit. Ang daming canvas. A4 ulit. May A4 pa pala ako dito. Ayan. Ito mas madami. Tapos, pambura. Ito naman, binigay, Filipino food daw to. Sabi niya, hindi daw niya maubos-ubos, kaya ibigay na lang niya sa akin. Pero nung unang dumating siya dito, pinadala niya rin ako. Tapos sabi ko sa kanya, gusto mo ba ng tuyo? Sabi niya, oo ate. Kaya yun, pinadalan ko rin siya ng tuyo, guys. Alam nyo ba, iniisip ko magtinda ng tuyo. Pero may gagawin ako sa tuyo, hindi lang basta tuyo. Ang sarap kaya kumita ng pera, guys, sa totoo lang. Kahit hindi pa siya ganun kalaki yung kita ng pera, masarap kumita ng pera. Lalo na kapag pinaghihirapan mo talaga yung pinagkakakitaan mo. Chicken broth. Nako, tuwan-tuwa ang mother ko dito, guys.
Favorite niyang pampalasa. Tapos pagkatapos kumain, tulog. kasi, kasi may pampaantok palang kasama. Wow, kare-kare mix. Parang masarap magkare-kare Magkare-kare kaya tayo sa Sabado, ma. Uy, Mamacitas, oyster sauce, mother. Maraming salamat, Jo. Ito naman, kaldereta. Uy, tamang-tama. Sayang naman to. Ba't di mo niluto? Uy, pang chicken manok. Thank you so much, Jo. Mr. Gulaman. Mama, ang daming pang crispy fry. Ang daming crispy fry. Ano to? Miswa ba to? Miswa, oh. Wow, miswa. Sarap nito sa sardinas. Tapos may patola. Thank you so much, Jo. Thank you so much, Jo, sa iyong pang-Filipino food na crispy fry. Matagal-tagal din namin itong magagamit. Pag ubos na yung tuyo mo, message mo lang ako at papadalang kita ng tuyo. Ito naman guys, ay mula sa aking kaibigan na si Cutie Pie. Hindi ko na i-mention yung totoo niyang pangalan kasi ayaw niya magpa-mention para kami ay secret friend na lang, di ba? Sabi niya sa akin, alam mo, naalala kita, alam mo kung bakit? Dahil kasi may Pilipina ako nakikita guys, pag una naming pagkikita, meron talaga akong binibigay na souvenir. Lalo pag may extra ako, bumibili talaga ako ng souvenir na maibibigay ko bilang regalo ba sa una naming pagkikita. So, nagbigay ako sa kanya noon. Tapos, kumain kami sa sa lugar nila. Di ko na sasabihin kung saan yon. Ang tagal na namin hindi nag-uusap, tagal na namin hindi nagkikita kasi naka-base sila sa Dubai. Gusto niyang iabot sa akin yung pasalubong niya mula Hong Kong. Unahin na natin itong, hindi natin maintindihan ang nakasulat di, pero para siyang seaweed tempura and squid tempura snack. Wow! Parang masarap to iulam sa kanin. Ito naman. Ano to? Baka candy siya, may pancake na siyang kasama, Next is, ito chocolate. Hindi ko alam kung anong lasa pa niyan, pero tikman natin mamaya. Wow, may tuyo. Wow, may tuyo. Ang ganda nito, May idea na tuloy ako ng lagayan ng tuyo. Ang ganda, Parang sap-sap ang tuyo niya. Ganito yung iniisip ko, guys. Ganito yung iniisip ko. Pero, yung akin kasi, medyo matamis, na maalat, na maanghang. Yun yung iniisip kong itinda. So, soon, makikita nyo yun. Ay, sarap naman ng kiss. Tapos, sabi niya, ito daw ay kay Shushmitang. May binigay din siya kay Sian kasi magkasama kami ni Sian nung nagkita kami. Kinuha na ni Sian at nilagay na niya sa libro niya. Wow, ang cute. Parang ang sarap kainin. Parang siopaw. Ang cute! Magugustuhan to ni Mita. Pero nakita na to ni Sian. Sabi ni Sian, akin na lang yan, ma. Ang cute na, ma. Wow! Meron akong magnet, guys. Yeah. Yeah, they went to Disneyland, Hong Kong. You can put to our fridge. Wow, so cute. Wow. Tapos, ito, sabi niya, binibigay daw to ng mister niya para sa mister ko. Magiging masaya ang mister ko nito. Thank you. Thank you so much, Cutie Pie. And this one, sabi niya, is for me. Buksan natin yung akin. I-share ko to kay mother. We'll share to mommy. Let's open together. Okay. Come this side. Ang ganda naman ng box. Ganda. Ang bango. Mango? Can I smell? Sige. Ang bango. I don't want to ruin the box. It's like I think we need to open from here. Ang ganda. What is this? What is this? Hand cream. Wow. Amayan Look natin. at this, Mama. It's so cute. Can you open this? Ang bango. Hand cream. I think this is soap, anak.
Can I put hand cream on me? Sabon. Mama, can I put hand cream on me like this? Is your hand clean? I want to do it. I just want to try it. Grabe yung lagayan ng sabon. Wow. Pang mayaman. Grabe. Grabe. Ang bango. Super bango. Ano to? Asin? Bakit ka to? Can I see? I want to see first. Asin nga. Paano to gamitin? Bats. Ew. I don't want to put bats in it. I don't want to put bodies. Salt. It is a salt. What is this? Imamarinate ka siguro nito, no? Mama's hand. Pero ang bango niya. Wala, ang bango. Sobrang bango naman ito. Mama, can I try this one? Shower gel. Can I put little Okay, on me? okay, okay. I'm gonna do Ang it bango. on my hand. Wow, smell good. Tingnan mo, binigyan niya ako ng pangmayaman na sabon. Wow. Kahit man lang isang How linggo, to open this, Mama? amoy mayaman tayo. Mama, how to open this? One more. Ito sabon to, ma. Ito hand cream. Gamitin, display mo lang. Hindi, to, pampaligo. Nako, ang dami-dami mong asin doon, no? Pero ang bango niya. Let's see. Tingnan mo. Ang bango. Diba? This is also bango. Ang bango, no? This is also bango. Paano kaya to gamitin? Baka isa-isa. Gamitin, ikaw muna. Ayoko. Thank you, Tita Cutie Pie. Let's open. Open it. She said it's both of it's both of us. Oh, what is this? Is this a toy? No, it's a light. Light? It's a lamp. It's a lamp. Oh, it's using. Mama, I think I will use this. Yeah. I will use this for my bed. Yeah. So, bakit nga ba hindi na ako nakikipagkita sa mga Pilipino dito sa Bangalore o dito sa India? Nakikipagkita pa rin naman ako, guys. Kaso, sobrang piling. As in, salang-sala na lang talaga. Kasi nga, nawala na ako ng gana at ayoko nang makipagkita sa kanila. Bakit naman? Bakit? Anong reason mo para gawin yan? Kasi guys, ang tawag doon ay self-respect. Kapag meron kang self-respect, mararamdaman mo kung sino talaga yung mga taong may gusto at ayaw talaga sa'yo. Yes guys, tayong mga babae, or siguro may mga iilang mga tao na malakas makaramdam kung sino ba talaga ang mga totoong tao sa harap at sa likod. Marami din ako natutunan sa mga naging kaibigan kong Pilipino dito sa Bangalore. Pero sa totoo lang guys, ako yung tipo ng tao na hindi pala kaibigan. Masama na ba ugali ko pag hindi ka pala kaibigan? Hindi ako pala kaibigan talaga. Kasi, hindi ko alam. Hindi ko alam eh. Basta nung lumalaki kasi ako, nung nasa Maynila na ako, hindi ako pinapayagan ng nanay ko na lumalabas or makipagkaibigan sa mga kung sino-sino. Mga pinsan ko lang, mga kalaro ko. Pinsan ko sa tatay ko, ganun. Tapos nung nag-high school na ako, masyado akong aggressive mag-aral. Pero hindi ako matalino guys. Aggressive lang. Parang gusto ko talaga makatapos ng pag-aaral. Gusto kong may maabot sa buhay. Ganun yung pakiramdam. Gusto kong mag-aral lang. Pero yung tadhana medyo hirap ako sa buhay. So, naging parang kasanayan ko yung hindi ako nakikipagkaibigan, hindi ako nakikipagbarkada, hindi ako lumalabas. Ganun. So, nung nandito na ako sa Bangalore, may Pilipina na nakipagkaibigan sa akin. At yun ay tinuring ko talagang kapamilya. Na para bang, love of my life na rin siya ng buhay ko. Mahirap pala yung makahanap ka ng kaibigan na sikreto kang sinisiraan sa ibang tao. Diba? Dumating ako sa punto na, alam mo yung napagkakaisahan ako. Ganon yung pakiramdam. Akala ko may iisa man lang na magsasabi na, okay lang yan. Ganun talaga eh. Hindi tayo perfecto.
Minsan nakakagawa tayo, nakakapagsabi tayo ng hindi kaaya-aya na hindi magugustuhan ng lahat. Mama. Pero wala eh. Parang pakiramdam ko mag-isa ka lang. Ganun. Wala kang kaibigan. Kaibigan ka lang nila sa kasiyahan. Pero hindi ka nila kaibigan sa kahirapan. Yung kapag ikaw na yung may problema, mawawala na lang sila. At isa rin sila sa mga taong sisiraan ka. At kung ano-ano sasabihin tungkol sa pamilya mo at tungkol sa nalalaman niya sa loob ng pamilya mo. 'Di ba? Alam nyo guys, dito sa ibang bansa or dito sa India, sa experience ko, mahirap ang makahanap ng totoong kaibigan. Lalo na kapag ang puso mo ay, alam mo yung pure, maging masaya lang, maging totoo lang. Pero, wala eh. Walang ganun. Walang ganun. Siguro may ganun, pero hindi ko pa siguro siya nami-meet. Or baka na-meet ko na, baka ang mister ko lang or ang mga anak ko, hinahanap ko pa sa iba. 'Di ba? Kaya ako ngayon guys, nawala na ako ng gana. Tinamad na ako na makipagkita. Pero pag may mga Pilipina na talagang, at matagal na kaming magkakilala, as in hindi pa ako nagbablog or nag-uumpisa pa lang ako mag-vlog, minimit ko talaga sila. Kasi kilala ko rin sila, pero hindi ko sila personal na kilala. Kilala ko sila kasi nanonood sila ng vlog ko, nagkaka-chat kami, nagkakamustahan kami, pero never kaming nagchichismisan. May kaibigan ako sa Hyderabad, may kaibigan ako sa Chennai, may kaibigan din ako sa North India, mga India lang to guys, pero never kaming nagkwentuhan or nagchismisan sa chat. Or never pa kaming nagkikita ng matagal. Kumbaga parang pag pumunta ako Hyderabad, imimit ko yung isang Pilipina doon. Pag sa Chennai naman, hindi ko pa nami-meet, pero siya yung pumunta dito last time. Nag-meet kami. So ganun, nakakapag-chat kami. Siguro yung pakikipagkaibigan dito malapit sa lugar namin or dito sa Bangalore mismo, parang delikado. Mahirap nang magtiwala. Pero thankful din ako sa kanya guys. Yung na-meet kong kaibigan na yun. Thankful ako sa kanya kasi pinaranas niya sa akin yung dapat na hindi na ako magtitiwala. Nakakatakot yung ganong kaibigan. Pero ganun pa man, thankful pa rin ako kasi may natutunan ako sa kanya o sa kanila. Pero hindi ko sinasabing lahat ng mga Pilipino dito ay masama ang ugali. Hindi lahat. Pero grupo kasi sila dito guys. So, pag minit mo yung isa, aayain ka na may pag-meet na rin sa lahat. Ayoko na. Parang sinasabi na ng sarili ko na tama na, okay ka na dyan. Okay na yung buhay mo. Vlog-vlog ka na lang. Kain-kain ka na lang. Tama na yan. Ganyan ka lang. Okay na yan. May mamami ka naman na kaibigan. Sapat na yan. Di ba? Gumawa ka ng ibang bagay na malilibang yung sarili mo. Na parang pag boring ka, mag-business ka. Pag boring ka, magtinda ka. Yung mga ganun na lang ang naiisip ko. Katulad nito, boring ka, mag-drawing ka ng mangga. Kaya ang maipapayo ko sa inyo guys, kung bago lang kayo dito sa India or bago lang kayo sa ibang bansa, naku guys, huwag kayo basta-basta magtitiwala dahil lang malungkot kayo. Dahil lang kailangan nyo ng kaibigan. Lagi nyong pipiliin yung sarili nyo. Lagi nyong pasayahin yung sarili nyo. Huwag nyong hahanapin yung ligaya mula sa ibang tao. Pero kasi minsan, mahanap mo lang yung tunay na ligaya minsan kapag nasasaktan ka eh. Kaya, okay, bahala na kayo sa buhay nyo. Masaktan na kayo para matuto kayo. Kaya, ini-enjoy ko na lang yung sarili ko. Itong buhay ng pagbablog ko. Pagtitinda ko ng ice cream at syempre, magtitinda din ako ng tuyo. Soon, magtitinda ako ng tuyo. At ang maka-customer ko guys ay mga Indian. Meron din akong customer na Pilipino dito, yung kapitbahay ko. Tapos, may good news ako guys at super happy kasi meron kasi kaming shop dito sa apartment. And today morning, biglang nag-i-English. Kaninang umaga, ay bumili ang mister ko ng gatas. Tapos, tinatanong nung shop,
bakit hindi na nagpo-post yung asawa mo ng ice cream? Eh, ito kasing rep namin guys, hindi siya gumagana ng 2 araw. So, hindi ako nagpo-post kasi nga, yung ice cream ko, malambot. Kaya ang mister ko, tinawag niya kagabi yung gagawa. So, ginawa yung rep. Ngayon, matigas na yung ice cream ko at magtitinda na ulit ako. Sabi nung shop, kung gusto nyo, lagay nyo rin dito sa shop ko yung ice cream nyo para, syempre, baka mas bumenta pa kayo, di ba? O, di ba? Ang saya! Parang umaayon sa akin ang panahon. Mismong shop na ang nagsasabi na ilagay nyo yung ice cream nyo sa shop ko. Baka makabenta kayo ng mas marami pa. Alam niyo ba guys, meron na akong bagong skincare routine. Wow, sana all skincare routine. Binlender na carrots na may turmeric, na may isang buong orange. Yun lang ang aking ginamit. Minsan naglalagay ako ng celery. Pero minsan kasi nandidiri ako sa itsura ng may celery, parang may lumot eh. Kaya ayun, di ko siya nilagyan ngayon. Lamig. Para mabilis yung paglamig niya, nilalagay ko sa freezer. Sa umaga. Bago kumain. At bago uminom ng tubig. Ito talaga yung parang pinakatubig ko sa umaga. Nakakatuwa to guys. Ito din yung blender guys. Tapos pwede mo rin siyang gawing baso. Diba? Thank you for watching. Bye!